Kabanata 1. Maniwala ka sa iyong sarili. Maniwala sa iyong sarili, at magtiwala sa iyong mga kakayahan. Kung hindi ka mapagkumbaba, ngunit may makatwiran ng kumpiyansa sa iyong sariling kapangyarihan, hindi ka magiging matagumpay o masaya. Ngunit sa malakas na tiwala sa sarili maaari kang magtagumpay. Ang isang pakiramdam ng kababaan, at kakulangan ay nakakasagabal sa pagkamit ng iyong mga pag-asa, ngunit ang tiwala sa sarili ay humahantong sa pagsasakatuparan sa sarili, at pambihirang tagumpay. Dahil sa kahalagahan ng mental, o pangkaisipan na saloobin na ito, tutulungan ka ng aklat na ito na maniwala sa iyong sarili, at palabasin ang iyong mga nakatagong kapangyarihan. Nakakapangilabot na malaman ang bilang ng mga kaawa-awang tao, na hinahadlangan at ginawang miserable ng sikat na sakit, na tinatawag na inferiority complex, o kawalan ng bilib at mababa ang tingin sa sarili. Ngunit hindi mo kailangang magdusa sa problemang ito. Kapag nagawa mo ang mga tamang hakbang, malalampasan mo ito. Maaari kang bumuo ng malikhaing pananampalataya sa iyong sarili, pananampalataya na makatwiran. Pagkatapos ko makipag-usap sa isang kombensyon ng mga negosyante sa isang auditorium ng lungsod, nasa entablado ako at bumabati sa mga tao, nang may lumapit sa akin na lalaki at sa kakaibang intensyon ng paraan ay nagtanong, maaari ba akong makipag-usap sa iyo, tungkol sa isang bagay na lubhang mahalaga para sa akin? Hiniling ko sa kanya na manatili hanggang sa makaalis ang iba, pagkatapos ay pumunta kami sa backstage at umupo. Narito ako sa bayang ito upang hawakan ang pinakamahalagang panukala sa negosyo ng aking buhay, paliwanag niya. Kung magtatagumpay ako, ito ay napakahalaga para sa akin, ngunit kung ako ay mabibigo, ito na ang katapusan ko. Iminungkahi ko na mag-relax siya ng kaunti, na ang lahat ng bagay ay hindi lang doon nagtatapos. Kung magtagumpay siya ay ayos lang, at kung hindi, bukas ay may panibagong araw. Sa totoo lang, labis akong hindi naniniwala sa aking sarili, malungkot niyang sabi. Wala akong lakas ng loob. Hindi ako naniniwala na kaya kong magkaroon nito, sobrang pananghihinaan ako ng loob at depressed, eto ako at malapit ng lumubog, at ako ay 40 years old na. Bakit ba sa buong buhay ko, ay pinahirapan ako ng kahinaan ng loob, at kawalan ng tiwala sa sarili, at pagdududa sa sarili? Nakinig ako sa iyong talumpati ngayong gabi, kung saan sinasabi mo ang kapangyarihan ng positibong pag-iisip, at gusto kong itanong kung paano ako magkakaroon ng tiwala sa aking sarili. Mayroong dalawang hakbang na dapat gawin, sagot ko. Una, mahalagang malaman mo kung bakit mayroon kang ganitong mga damdamin na walang kapangyarihan. Nangangailangan iyan ng matagal na pagsusuri. Dapat nating alamin ang mga karamdaman ng ating emosyonal na buhay, bilang isang manggagamot at nagsusuri upang makita ang mga mali sa ating pisikal. Hindi ito magagawa kaagad, tiyak na wala sa aming maikling pakikipanayam ngayong gabi, at maaaring mangailangan ito ng paggamot upang makamit ang isang permanenteng solusyon. Ngunit para maharap ka sa agarang problemang ito, bibigyan kita ng isang formula na gagana kung gagamitin mo ito. Habang naglalakad ka sa kalye ngayong gabi, iminumungkahi na ulitin mo ang ilang mga salita na ibibigay ko sa iyo. Sabihin ang mga ito ng maraming beses bago ka matulog, at kapag nagising ka bukas, ulitin ang mga ito ng 3 beses bago bumangon. Sa daan habang patungo sa iyong mahalagang appointment, sabihin ang mga ito ng 3 karagdagang beses. Gawin ito ng may saloobin ng pananampalataya, at makakatanggap ka ng sapat na lakas at kakayahan, upang harapin ang mga problema. Sa ibang pagkakataon, kung gusto mo, maaari tayong mag-analyze ng iyong pangunahing problema, ngunit anuman ang maisip natin sa pagsunod sa pag-aaral na iyon, ang formula na ibibigay ko ngayon sa iyo ay maaaring maging isang malaking sanhi sa tuluyang lunas. Narito ang pahayag na ibinigay ko sa kanya. Filipos Kapitulo 4 versikulo 13, magagawa ko ang lahat ng bagay sa pamamagitan ni Kristo, na nagpapalakas sa akin. Hindi siya pamilyar sa mga salitang ito kaya isinulat ko ang mga ito sa isang card, at ipinabasa sa kanya ng 3 beses ng malakas. At ngayon, sundin ang resete na iyan, at sigurado akong magiging maayos ang lahat. Tumahimik sandali, pagkatapos ay nagsalita siya ng may matinding damdamin.
Okay, doktor, okay. Pinagmasdan ko siyang nakaabagsak ang kanyang mga balikat, at lumakad palabas. Siya ay tila isang kalunos-lunos ang itsura, ngunit ang paraan ng pagdadala niya sa kanyang sarili, habang siya ay paalis ay nagpakita na ang pananampalataya ay kumikilos na sa kanyang isipan. Pagkaraan ay iniulat niya na ang simpleng formula na ito, ay gumawa ng mga kababalaghan para sa kanya at sinabing, mukhang hindi ka panipaniwala na ang ilang salita mula sa Biblia, ay maaaring makatutulong ng malaki para sa isang tao. Nang maglaon, pinag-aralan ng lalaking ito ang mga dahilan ng kanyang mababang saloobin. At sa pamamagitan ng pagsasabuhay ng relihiyosong pananampalataya, tinuruan siya kung paano magkaroon ng pananampalataya, binigyan siya ng tiyak na mga tagubilin na dapat sundin. Ibibigay ang mga ito sa bandang huli ng kabanatang ito. Unti-unti ay nakamit niya ang isang malakas, matatag, makatwirang kumpiyansa. Hindi siya tumitigil sa pagpapahayag ng pagkamangha sa paraan, kung saan dumadaloy ngayon ang mga bagay sa halip na lumayo sa kanya. Ang kanyang personalidad ay nagkaroon ng positibo, at hindi negatibo na karakter, kaya hindi na lumalayo ang tagumpay, ngunit, sa kabaligtaran, dinadala ito sa kanya. Mayroon na siyang tunay na pagtitiwala sa kanyang sariling kapangyarihan. Mayroong iba't ibang mga sanhi ng pakiramdam ng kababaan, at hindi lang sangay na nagmumula sa pagkabata. Kinonsulta ako ng isang executive tungkol sa isang binata na gusto niyang umasenso sa kanyang kumpanya. Ngunit, paliwanag niya, ikinalulungkot ko na hindi siya mapagkakatiwalaan ng mga mahahalagang lihim na impormasyon. Dahil kung hindi ay gagawin ko siyang aking administrative assistant. Nasa kanya ang lahat ng iba pang kinakailangang mga kwalipikasyon, ngunit siya ay masyadong maraming sinasabi ngunit walang ibig sabihin, ibinubunyag nito ang mga pribadong bagay at mahalagang katangian ng iba. Sa pagsusuri, nalaman kong siya ay masyadong maraming sinasabi, dahil lamang sa isang pakiramdam ng kababaan. Upang mabayaran ito ay sumuko siya sa tukso ng pagpapakita ng kanyang kaalaman. Nakisalamuha siya sa mga taong mahuhusay, lahat sila ay nag-aral sa kolehiyo at kabilang sa isang fraternity. Ngunit ang batang ito ay pinalaki sa kahirapan, hindi nakapagkolehiyo o miyembro ng fraternity. Kaya nadama niya ang kanyang sarili na mas mababa kaysa sa kanyang mga kasama sa edukasyon at panlipunang background. Upang palakasin ang kanyang sarili kasama ang kanyang mga kasama, at palakasin ang kanyang pagpapahalaga sa sarili, ang kanyang hindi malay na isip, na laging naglalayong magbigay ng isang mekanismo ng kabayaran, ay nagbigay sa kanya ng paraan para itaas ang kanyang sarili. Siya ay nasa loob ng industriya, at sinamahan ang kanyang superior sa mga komperensya, kung saan nakilala niya ang mga mahuhusay na tao, at nakinig sa mahahalagang pribadong pag-uusap. Sapat lang ang naiulat niya sa kanyang pangloob na impormasyon, para maging dahilan ng paghanga at inggit ng kanyang mga kasamahan. Nagsilbi ito upang mapataas ang kanyang pagpapahalaga sa sarili, at masiyahan ang kanyang pagnanais na makilala. Nang malaman ng amo ang sanhi ng katangiang ito ng personalidad, bilang isang mabait at maunawain na lalaki, itinuro niya sa binata ang mga pagkakataon sa negosyo kung saan maaaring humantong sa kanya ang kanyang mga kakayahan. Inilarawan din niya kung paano naging sanhi ng kanyang pagiging mababang uri, na hindi mapagkakatiwalaan sa mga kompedensyal na bagay. Ang kaalaman sa sarili na ito, kasama ang isang taos-puso na pagsasanay ng mga pamamaraan ng pananampalataya at panalangin, ay ginawa siyang isang mahalagang asset sa kanyang kumpanya. Ang kanyang tunay na kapangyarihan ay pinakawalan. Maari kong ilarawan ang paraan kung saan maraming kabataan, ang nakakakuha ng inferiority complex o kawalan ng tiwala sa sarili, sa pamamagitan ng paggamit ng isang personal na sanggunian. Bilang isang maliit na bata ako ay may sakit at payat. Nagkaroon ako ng maraming enerhiya, nasa isang track team, malusog at matigas tulad ng mga kuko, ngunit payat. At ito ang nagbibigay ng alalahanin sa akin, dahil ayokong pumayat. Gusto kong tumaba. Tinatawag akong payat, pero ayaw kong tinatawag akong payat. Nais kong tawaging mataba. Nais kong maging matigas at mataba. Ginawa ko ang lahat para tumaba. Uminom ako ng cod liver oil, uminom ng napakaraming milkshake,
kumain ng libu-libong chocolate sundae na may whipped cream at nuts, mga cake at pie, na hindi mabilang, ngunit hindi ito nakaapekto sa akin kahit kaunti. Nanatili akong payat at nakahiga sa gabing nag-iisip, at naghihirap tungkol dito. Nagpatuloy ako sa pagpupumilit na magpabigat hanggang sa ako ay umabot sa 30, nang bigla na lang akong bumigat. Pagkatapos ay naging conscious ako sa sarili dahil napakataba ko, at sa wakas ay kinailangan kong mag-alis ng 40 pounds, na may pantay na paghihirap, para bumaba ang aking sarili sa katamtaman na laki. Sa ikalawang bahagi, upang tapusin ang personal na pagsusuri na ibinibigay ko, dahil ito ay maaaring makatulong sa iba sa pamamagitan ng pagpapakita kung paano gumagana ang sakit na ito. Ako ay isang anak ng ministro at patuloy na pinapaalalahanan ang katotohanan iyon. Ang iba ay kayang gawin ang lahat, ngunit kung ginawa ko kahit ang pinakamaliit na bagay. Ikaw ay anak ng mangangaral. Kaya ayokong maging anak ng mangangaral, dahil ang anak ng mga mangangaral ay mabait at madamdamin. Nais kong makilala bilang isang matigas na tao. Marahil iyan ang dahilan kung bakit ang mga anak ng mga mangangaral ay nakakuha ng kanilang reputasyon na medyo mahirap, dahil sila ay naghimagsik laban sa pagkakaroon na dalhin ang bandila ng simbahan sa lahat ng oras. Nangako ako na may isang bagay na hinding-hindi ko gagawin, at iyon ay ang maging isang mangangaral. Isa pa, nagmula ako sa isang pamilya na halos bawat miyembro nito ay isang performer sa publiko, isang platform speaker, at iyon ang huling bagay na gusto kong maging. Pinupersige nila ako sa publiko para magsalita kapag natatakot ako hanggang sa mamatay, at napupuno nga ako ng takot. Iyon ay ilang taon na ang nakalilipas, ngunit ang kirot nito ay dumarating sa akin paminsan-minsan kapag naglalakad ako sa isang plataporma. Kinailangan kong gamitin ang bawat kilalang device, para magkaroon ng tiwala sa kung anong kapangyarihan ang ibinigay sa akin ng mabuting Panginoon. Natagpuan ko ang solusyon sa problemang ito sa mga simpleng pamamaraan ng pananampalataya na itinuro sa Biblia. Ang mga prinsipyong ito ay pang-agham at mabuti, at maaaring pagalingin ang anumang personalidad ng sakit ng pakiramdam ng kababaan. Ang kanilang paggamit ay maaaring magbigay daan sa nagdurusa na mahanap, at mailabas ang mga kapangyarihan na napipigilan ng isang pakiramdam ng kakulangan. Iyan ang ilan sa mga pinagmumula ng inferiority complex o kawalan ng lakas ng loob, na nagtatayo ng mga hadlang sa kapangyarihan sa ating mga personalidad. Ito ay ilang emosyonal na karahasan na ginawa sa atin sa pagkabata, o ang mga kahihinatnan ng ilang mga pangyayari, o isang bagay na ginawa natin sa ating sarili. Ang sakit na ito ay nagmumula sa maulap na nakaraan sa malalalim na sulok ng ating mga personalidad. Marahil mayroon kang isang nakatatandang kapatid na lalaki na isang napakatalino na estudyante. Nakakuha siya ng A sa paaralan, ngunit silang ang nakuha mo, at hindi mo na narinig ang huli. Kaya naniwala ka na hinding-hindi ka magtatagumpay sa buhay gaya ng kanyang ginawa. Nakuha niya ang mga A at nakuha mo ang mga C, kaya naisip mo na nakatalaga ka sa pagkuha ng mga C sa buong buhay mo. Tila hindi mo napagtanto na ang ilan sa mga nabigong makakuha ng matataas na marka sa paaralan, ay ang pinakamalaking tagumpay sa labas ng paaralan. Dahil ang isang tao na nakakuha ng A, sa kolehiyo ay hindi siya ang pinakadakilang tao sa Estados Unidos, dahil baka huminto ang kanyang A, kapag nakuha na niya ang kanyang diploma, at ang kapwa nakakuha ng C, sa paaralan ay magpapatuloy para makuha ang tunay na A. Sa buhay, ang pinakadakilang sekreto para maalis ang inferiority complex, na isa pang termino para sa malalim na pag-aalinlangan sa sarili, ay puna ng iyong isipan na umaapaw sa pananampalataya. Bumuo ng isang napakalaking pananampalataya sa Diyos, at iyon ay magbibigay sa iyo ng isang mapagpakumbaba, ngunit makatutuhanang pananampalataya sa iyong sarili. Ang pagtamo ng dinamikong pananampalataya ay nagagawa sa pamamagitan ng panalangin, maraming panalangin. Sa pamamagitan ng pagbabasa at pag-iisip ng Biblia, at sa pamamagitan ng pagsasagawa ng mga pamamaraan ng pananampalataya nito. Sa isa pang kabanata nakikitungo ako sa mga tiyak na formula ng panalangin, ngunit nais kong ituro dito na ang uri ng panalangin na nagbubunga ng kalidad ng pananampalataya,
na kinakailangan upang maalis ang kababaan na may partikular na likas na pagkatao. Ang surface skimming, formalistic at perfunctory, na panalangin ay hindi sapat na makapangyarihan. Isang napakagandang babae, isang tagaluto sa tahanan ng mga kaibigan ko sa Texas, ay tinanong kung paano niya lubos na pinagkadalubhasaan ang kanyang mga problema. Sinagot niya na ang mga ordinaryong problema ay maaaring matugunan ng mga ordinaryong panalangin, ngunit kapag dumating ang isang malaking problema kailangan mong magdasal ng malalim na panalangin. Isa sa aking pinakanakaka-inspire na kaibigan ay ang yumaong si Harlow B. Andrews, ng Syracuse, New York, isa sa pinakamahusay na negosyante at karampatang espiritual na expert na nakilala ko. Sinabi niya na ang problema sa karamihan ng mga panalangin na ang mga ito ay hindi sapat na malaki, upang makarating kahit saan ng may pananampalataya, sabi niya, matutong magdasal ng malalaking panalangin. Dadalhin ka ng Diyos ayon sa laki ng iyong mga panalangin. Walang pag-aalinlangan na tama siya, dahil sinasabi ng kasulatan, sa Mateo Kapitulo 9 versikulo 29, mangyayari ito sa inyo, ayon sa inyong pananampalataya. Kaya kung mas malaki ang iyong problema, mas malaki ang dapat mong ipanalangin. Binanggit sa akin ni Roland Hayes, ang mang-aawit, ang kanyang lolo, isang lalaki na ang edukasyon ay hindi katumbas ng kanyang apo, ngunit ang kanyang katutubong karunungan ay malinaw na mabuti. Sinabi niya, ang problema sa maraming panalangin ay hindi sila nakakakuha ng katibayan. Itaguyod ang iyong mga panalangin ng malalim sa iyong mga pagdududa, takot, at kababaan. Magdasal ng malalim, malalaking panalangin na may maraming pagpapatibay, at magkakaroon ka ng malakas at mahalagang pananampalataya. Pumunta sa isang karampatang espiritual na tagapayo, at hayaan siyang magturo sa iyo kung paano magkaroon ng pananampalataya. Ang kakayahang taglayin at gamitin ang pananampalataya, at makuha ang pagpapakawala ng mga kapangyarihang ibinibigay nito ay mga kasanayan, at tulad ng anumang mga kasanayan, ito ay dapat pag-aralan at isagawa upang makuha ang pagiging perpekto. Sa pagtatapos ng kabanatang ito, nakalista ang 10 mungkahi para madaig ang iyong huwaran ng kababaan, at para sa pagpapaunlad ng pananampalataya. Masigasig na sanayin ang mga alituntuning ito, at tutulungan ka nitong magkaroon ng kumpiyansa sa iyong sarili, sa pamamagitan ng pagwawaldas ng iyong mga damdamin ng kababaan, gaano man ito kalalim. Sa puntong ito, gayunpaman, nais kong ipahiwatig na upang mabuo ang mga damdamin ng tiwala sa sarili, ang pagsasanay ng pagmumungkahi ng mga konsepto ng pagtitiwala sa iyong isip ay napaka-epektibo. Kung ang iyong isip ay nahuhumaling sa mga pag-iisip ng kawalan ng kapanatagan at kakulangan, malamang ito ay dahil sa katotohanan na ang gayong mga ideya, ay nangingibabaw sa iyong pag-iisip sa loob ng mahabang panahon. Ang isa pa at mas positibong pattern ng mga ideya ay dapat isaisip, at iyon ay magagawa sa pamamagitan ng paulit-ulit na mungkahi o mga ideya sa pagtitiwala. Sa mga abalang gawain ng pang-araw-araw na pag-iral sa isipan, pagdidisiplina ay kinakailangan kung nais mong muling turuan ang isip, at gawin itong parang planta na gumagawa ng kuryente. Posible ito kahit nasa gitna ng iyong mga pang-araw-araw na gawain, upang maihatid ang mga kumpiyansa na kaisipan sa kamalayan. Hayaan akong sabihin sa iyo ang tungkol sa isang tao na ginawa ito sa pamamagitan ng paggamit ng isang natatanging paraan. Isang nagyayelong umaga ng taglamig, tinawag niya ako sa isang hotel sa isang Midwestern na lungsod, upang dalhin ako sa humigit kumulang 35 milya sa ibang bayan, upang punan ang isang pakikipag-usap at panayam. Sumakay kami sa kotse niya at nagsimulang umalis ng medyo mabilis sa madulas na kalsada. Mas mabilis siya ng kaunti kaysa sa inaakala ko, at ipinaalala ko sa kanya na marami kaming oras at iminungkahi ko na magdahan-dahan. Huwag mong hayaang mag-alala ka sa pagmamaneho ko, sagot niya. Dati napuno ako ng lahat ng uri ng kawalan ng katiyakan sa aking sarili, ngunit nalampasan ko ang mga ito. Natatakot ako sa lahat. Natatakot ako sa isang biyahe sa sasakyan, o isang flight sa eroplano, at kung sino man sa aking pamilya ang umalis ay nag-aalala ako, hanggang sa sila ay makabalik. Ako ay palaging nag-iisip na may pakiramdam na may mangyayari, at ginagawa nitong miserable ang buhay ko.
Punong-puno ako ng kababaan at kawalan ng kumpiyansa. Ang estado ng pag-iisip na ito ay sumasalamin sa sarili ko sa aking negosyo at hindi ako makagawa ng maayos. Ngunit natamaan ko sa isang kahangahangang plano na nagpaalis sa aking isipan, at ngayon ay nabubuhay ako ng may kumpiyansa, hindi lamang sa aking sarili kundi sa buhay na pangkalahatan. Ito ang kahangahangang plano. Itinuro niya ang 2 clip na nakakabit sa panel ng instrumento ng kotse sa ibaba lamang ng windshield, at pag-abot sa glove compartment, ay naglabas ng isang pakete ng maliliit na card. Pumili siya ng isa at inilagay ito sa ilalim ng clip, at nakasulat dito. Mateo Kapitulo 17 versikulo 20, kung kayo ay may pananampalataya, walang magiging imposible sa inyo. Inalis niya ang isang iyon, dalubhasa niyang binasa ang mga card gamit ang isang kamay habang nagmamaneho, pumili ng isa pa, at inilagay iyon sa ilalim ng clip. Binasa niya ang isang ito, Roma Kapitulo 8 versikulo 31, kung ang Diyos ay panig sa atin, sino ang maaaring makakalaban sa atin? Ako ay isang naglalakbay na tindero, paliwanag niya, at buong araw akong nagmamaneho na tumatawag sa aking mga customer. Natuklasan ko na habang nagmamaneho ang isang tao, ay iniisip niya ang lahat ng uri ng pag-iisip na negatibo, mag-iisip siya ng maraming negatibong kaisipan sa buong araw, at syempre, iyon ay masama para sa kanya. Ngunit ganoon ang paraan ko noon. Dati akong nagmamaneho sa buong araw sa pagitan ng mga tawag ng mga takot at pagkatalo ng mga saloobin, at sa hindi sinasadya, iyon ang isang dahilan kung bakit bumaba ang aking mga benta. Ngunit dahil ginagamit ko ang mga card na ito habang nagmamaneho ako, at isinasaisip ang mga salita sa memorya, natuto akong ibahin ang aking mga iniisip. Ang mga dating insecurities, na dating bumabagabag sa akin ay halos wala na. At sa halip na magkaroon ng takot na isipin ang pagkatalo at kawalan, iniisip ko na lang ang mga saloobin ng pananampalataya at katapangan. Talagang kahanga-hanga ang paraan na binago ako ng pamamaraang ito. Nakatulong din ito sa aking negosyo, dahil paano aasahan ng isang tao ang pagbenta, kung siya ay nagmamaneho hanggang sa lugar ng isang customer, at iniisip na hindi siya makakabenta. Ang planong ito na ginamit ng aking kaibigan ay napakatalino. Sa pamamagitan ng pagpuno sa kanyang isip ng mga pagpapatibay ng presensya, suporta, at tulong ng Diyos, talagang binago niya ang kanyang mga proseso ng pag-iisip. Tinapos niya ang pangangibabaw ng kanyang matagal na pakiramdam ng kawalan ng kapanatagan. Ang kanyang potensyal na kapangyarihan ay pinalaya. Nakakabuo tayo ng pakiramdam ng kawalan ng kapanatagan, o seguridad sa pamamagitan ng ating pag-iisip. Kung sa ating mga pag-iisip ay patuloy nating itutuon ang pansin, sa mga masasamang inaasahan ang mga kakilakilabot na kaganapan na maaaring mangyari, ang resulta ay patuloy na makakaramdam ng kawalan ng katiyakan. At ang mas seryoso pa ay ang tendensyang lumikha, sa pamamagitan ng kapangyarihan ng pag-iisip, ang mismong kalagayan na ating kinatatakutan. Ang salesman na ito ay talagang lumikha ng mga positibong resulta, sa pamamagitan ng mahahalagang pag-iisip ng lakas ng loob at kumpiyansa, sa pamamagitan ng proseso ng paglalagay ng mga card sa harap niya sa kanyang sasakyan. Ang kanyang mga kapangyarihan, nakatakatakang pinipigilan ng isang sikolohiya ng pagkatalo, ngayon ay dumadaloy mula sa isang personalidad kung saan ang mga malikhaing saloobin ay pinasigla. Ang kawalan ng tiwala sa sarili ay maliwanag na isa sa mga malalaking problema na bumabagabag sa mga tao ngayon. Sa isang unibersidad, isang survey ang ginawa sa 600 estudyante sa mga kursong psychology. Ang mga mag-aaral ay hiniling na sabihin ang kanilang pinakamahirap na personal na problema. 75% sa nakalista ay ang kawalan ng kumpiyansa. Maaaring ligtas na ipagpalagay, na ang parehong malaking proporsyon ay totoo sa populasyon sa pangkalahatan. Kahit saan ay makakatagpo ka ng mga tao na ang saloobin ay natatakot, na umiiwas sa buhay, na nagdurusa sa malalim na pakiramdam ng kakulangan at kawalan ng kapanatagan, na nagdududa sa kanilang sariling mga kapangyarihan. Sa kaibuturan ng kanilang mga sarili, sila ay hindi nagtitiwala sa kanilang kakayahan na tugunan ang mga responsibilidad o humawak ng mga pagkakataon. Palagi silang binabalot ng pagdududa,
at natatakot sa walang katiyakan. Hindi sila naniniwala na nasa kanila, ang bagay kung ano ang gusto nilang maging, kung kaya sinisikap nilang gawing kontento ang kanilang sarili, sa isang bagay na mas mababa kaysa sa kung ano ang kanilang kakayahan. Libo-libo ang gumagapang sa buhay sa kanilang mga kamay at tuhod, natalunan at natatakot. At sa karamihan ng mga kaso ang gayong pagkabigo sa kapangyarihan ay hindi kailangan. Ang mga dagok ng buhay, ang akumulasyon ng mga paghihirap, ang pagdami ng mga problema ay malamang na umuubos ng enerhiya, at iniiwan kang nakatuon sa kahinaan ng loob. Sa ganoong kalagayan, ang tunay na katayuan ng iyong kapangyarihan ay madalas na nakatago, at ang isang tao ay nagbubunga sa isang panghihina ng loob, na hindi nabibigyang katwiran ng mga katotohanan. Napakahalaga na muling suriin ang mga katangian ng iyong personalidad. Kapag ginawa sa isang saloobin ng pagiging makatwiran, ang pagsusuring ito ay nagkukumbinsi sa iyo na ikaw ay hindi gaanong natalo kaysa sa iyong iniisip. Halimbawa, isang lalaking 52 taong gulang ang sumangguni sa akin. Siya ay nasa matinding kawalan ng pag-asa. Inihayag niya ang lubos na kawalan ng pag-asa. Sinabi niya na tapos na ang lahat. Ipinaalam niya sa akin na ang lahat ng itinayo niya sa kanyang buhay ay nawala na. Lahat. Tanong ko. Lahat, ulit niya, katapusan ko na, sabi niya. Wala na talagang natitira. Wala na ang lahat. Wala ng pag-asa, at matanda na ako para magsimulang muli. Nawala na lahat ng pananampalataya ko. Natural na makaramdam ako ng simpatiya sa kanya, ngunit maliwanag na ang kanyang pangunahing problema, ay ang katotohanan na ang madilim na mga anino ng kawalan ng pag-asa, ay pumasok sa kanyang isipan, at nawala ng kulay ang kanyang pananaw, na binaluktot ito. Sa likod ng baluktot na pag-iisip na ito, ang kanyang tunay na kapangyarihan ay umatras, iniwan siyang walang puwersa. Kumuha ka ng isang piraso ng papel at isulat ang mga mahahalagang natitira sa iyo. Wala na iyang silbi, buntong hininga niya, wala nang kahit ano pang bagay ang natitira sa akin. Akala ko na sabi ko na sa iyo. Tingnan na lang natin, sabi ko, at pagkatapos ay nagtanong ako, kasama mo pa ba ang iyong asawa? Bakit mo natanong? Siyempre oo, at siya ay kahanga-hanga. 30 taon na kaming kasal. Hindi niya ako iniwan kahit gaano pa kasama ang mga bagay-bagay. Sige, iyan ang una, ang iyong asawa, nasa iyo pa rin ang asawa mo, at hindi ka niya iiwan kahit anong mangyari. Paano naman ang iyong mga anak? Mayroon ka bang mga anak? Oo, sagot niya, mayroon akong 3 at talagang mabubuti sila. Naantig ako sa paraan ng paglapit nila sa akin at sinabing, Tay, mahal ka namin, at palagi kaming nasa tabi mo. Kung gayon, sabi ko, iyan ang pangalawa, ang 3 bata na nagmamahal sa iyo, at mananatili sa tabi mo. May mga kaibigan ka ba? Tanong ko. Oo, sabi niya, mayroon akong ilang mabubuting mga kaibigan. Dapat kong aminin na sila ay medyo disente. Lumapit sila at sinabing gusto nila akong tulungan, pero ano ang magagawa nila? Wala silang magagawa. Iyon ang pangatlo, mayroon kang ilang mga kaibigan na gustong tumulong sa iyo at pinahahalagahan ka. Paano naman ang iyong integridad? May nagawa ka bang mali? Ayos naman ang integridad ko, sagot niya. Lagi kong sinisikap na gawin ang tama, at malinis ang aking konsensya. Sige, sabi ko, ilalagay natin iyan bilang pang-4, ang iyong integridad. Paano naman ang iyong kalusugan? Maayos na ang kalusugan ko, sagot niya. Masama ang pakiramdam ko ng mga nakaraang araw, pero sa palagay ko ay medyo mabuti na ang pakiramdam ko ngayon. Sige, ilalagay naman natin iyan sa pang-5, ang iyong mabuting kalusugan. Paano naman ang tungkol sa Estados Unidos? Sa palagay mo ba, ito ay gumagawa pa rin ng mga negosyo, at may puwang pa rin para sa mga oportunidad? Oo, sabi niya. Ito lang ang bansa sa mundo na gusto kong matirahan. Iyan naman ang ika-6, nakatira ka sa Estados Unidos, lupain na may oportunidad, at masaya ka na nandirito ka ngayon. Pagkatapos ay tinanong ko, paano ang iyong relihiyon? Naniniwala ka ba sa Diyos at tutulungan ka ng Diyos? Oo, sabi niya. Sa palagay ko ay hindi ko malalampasan ang mga ito, kung hindi ako nagkaroon ng tulong mula sa Diyos.
Ngayon, sabi ko, ilista natin ang mga asset na mahalaga na naisip natin. Una, isang napakaganda at kahanga-hangang asawa, at 30 taon ng kasal. Ikalawa, 3 mabubuting mga anak na mananatili sa tabi mo. Ikatlo, mga kaibigan na tutulong sa iyo at nagpapahalaga sa iyo. Ikaapat, integridad, wala kang dapat ikahiya. Ikalima, magandang katawan, at mabuting kalusugan. Ika-6, nakatira ka sa Estados Unidos, ang pinakadakilang bansa sa mundo. Ika-7, may relihiyosong pananampalataya. Inilapag ko ito sa tapat ng mesa, at ipinakita sa kanya. Tingnan mo yan. Sa palagay ko ay mayroon kang kabuuang mga asset. Naaalala ko na sinabi mo sa akin na wala ng kahit ano pang bagay ang natitira sa iyo. Nahihiya nang ngumiti siya. Sa palagay ko, hindi ko iniisip ang mga bagay na iyan. Hindi ko naisip ang ganyang paraan. Marahil ay hindi ganoon kalala ang mga bagay, nag-iisip niyang sabi. Siguro, kaya kung magsimulang muli, kung makakakuha lang ako ng kumpiyansa, kung maramdaman ko ang kapangyarihan sa loob ko. Well, nakuha niya ito, at nagsimula siyang muli. Ngunit nagawa lamang niya ito nang binago niya ang kanyang pananaw, ang kanyang mental na saloobin. Pinawi ng pananampalataya ang kanyang mga pagdududa, at higit sa sapat na kapangyarihan upang madaig ang lahat ng kanyang mga paghihirap, na lumitaw mula sa kanyang sarili. Ang pangyayaring ito ay naglalarawan ng isang malalim na katotohanan, na ipinahayag sa isang napakahalagang pahayag na ginawa ng sikat na psychiatrist, na si Dr. Carl Menninger. Sinabi niya, ang mga saloobin ay mas mahalaga kaysa sa mga katotohanan. Iyan ay sulit na ulitin hanggang sa mapanghawakan ka ng katotohanang ito. Anumang katotohanang kinakaharap natin, gaano man kahirap, kahit tila walang pag-asa, ay hindi gaanong mahalaga kaysa sa ating saloobin sa katotohanang iyon. Kung paano mo iniisip ang isang katotohanan, ay maaaring matalo ka bago mo gawin ang anumang bagay tungkol dito. Maaari mong pahintulutan ang isang katotohanan, na mabigla ka sa isip bago mo simulan ang aktwal na pagharap dito. Sa kabilang banda, ang isang kumpiyansa at optimistiko na pattern ng pag-iisip ay maaaring baguhin, o pagtagumpayan ang kabuoang katotohanan. May kilala akong tao na may napakalaking asset sa kanyang organisasyon, hindi dahil sa pambihirang kakayahan, ngunit dahil palagi siyang nagpapakita ng pattern ng matagumpay na pag-iisip. Marahil ay negatibo ang pananaw ng kanyang mga kasama sa isang panukala, kaya ginamit niya ang tinatawag niyang paraan, na vacuum cleaner. Ibig sabihin, sa pamamagitan ng sunod-sunod na tanong, ay hinihigop niya ang mga alikabok sa isipan ng kanyang mga kasama, inilalabas niya ang kanilang mga negatibong saloobin. Pagkatapos ay tahimik siyang nagmumungkahi ng mga positibong ideya, tungkol sa panukala hanggang sa isang bagong hanay ng mga saloobin, na magbibigay sa kanila ng bagong konsepto ng mga katotohanan. Madalas silang nagkukomento sa kung paano lumilitaw ang iba't ibang mga katotohanan, kapag ang taong ito ay ginagawa ang mga ito. Ang saloobin ng kumpiyansa ang gumagawa ng pagkakaiba, at hindi rin ito inaalis ang pagiging objectivity sa isang pagsasala ng mga katotohanan. Nakikita ng inferiority complex na biktima ang lahat ng katotohanan, sa pamamagitan ng pagkawala ng nakakatakot na mga saloobin. Ang sikreto ng pagwawasto, ay para lamang magkaroon ng normal na pananaw, at iyon ay palaging nakatuon sa positibong panig. Kaya't kung sa tingin mo ay natalo ka, at nawala ng tiwala sa iyong kakayahang manalo, umupo ka, kumuha ng isang papel at gumawa ng isang listahan, hindi ang mga kadahilanan na laban sa iyo, kundi ang mga pabor para sa iyo. Kung palagi mong iniisip o kung sino man, ang mga puwersang tila laban sa atin, binubuo natin sila sa isang kapangyarihang higit pa sa makatwiran. Magkakaroon sila ng mabigat na lakas na hindi naman talaga nila taglay. Ngunit kung sa kabaligtaran, iisipin mo sa iyong isip at palakasin at muling pagtibayin ang iyong mga ari-arian, at panatilihin ang iyong mga pag-iisip sa mga ito, na binibigyang diin ang mga ito ng lubusan, makakaahon ka sa anumang kahirapan. Ang iyong mga panloob na kapangyarihan, ay muling igigiit ang kanilang mga sarili, at sa tulong ng Diyos, iaangat ka mula sa pagkatalo patungo sa tagumpay.
Isa sa pinakamakapangyarihang konsepto, isa na siguradong lunas sa kawalan ng tiwala, ay ang pag-iisip na ang Diyos ay talagang lagi mong kasama, at tinutulungan ka. Ito ang isa sa mga pinakasimpleng turo sa relihiyon, ibig sabihin, na ang makapangyarihang Diyos ay magiging iyong kasama, tatayo sa iyong tabi, tutulungan ka, at aalalay sa iyo. Walang ibang ideya ang napakalakas sa pagbuo ng tiwala sa sarili, gaya ng simpleng paniniwalang ito kapag isinagawa. Upang magsanay nito ay dapat pagtibayin lamang, na ang Diyos ay kasama ko, tinutulungan ako ng Diyos, at pinapatnubayan ako ng Diyos. Gumugol ng ilang minuto bawat araw sa paggunita sa kanyang presensya. Pagkatapos ay magsanay sa paniniwalang iyon na affirmation. Isagawa ang iyong negosyo sa pag-aakalang totoo ang mga ito at ang iyong na-visualize. Pagtibayin ito, ilarawan mo ito sa iyong isip, paniwalaan ito, at ito ay magiging aktwal mismo. Ang pagpapakawala ng kapangyarihan na pinasisigla ng pamamaraang ito ay magpapamangha sa iyo. Ang mga pakiramdam ng kumpiyansa ay nakasalalay sa uri ng mga pag-iisip, na karaniwang sumasakop sa iyong isipan. Isipin ang pagkatalo at tiyak na mararamdaman mo ang pagkatalo. Ngunit magsanay ng pag-iisip ng mga tiwala na kaisipan, gawin itong isang nangingibabaw na ugali, at magkakaroon ka ng isang malakas na pakiramdam ng kapasidad, na anuman ang mga paghihirap na dumating ay magagawa mong malampasan ang mga ito. Ang mga pakiramdam ng kumpiyansa, ay talagang nagdudulot ng pagtaas ng iyong lakas. Minsang sinabi ni Basil King, maging matapang, at darating ang mga makapangyarihang puwersa sa iyo upang tumulong. Pinatutunayan ng mga karanasan ang mga katotohanang ito. Madarama mo ang malalakas na puwersang ito na tumutulong sa iyo, habang ang iyong lumalagong pananampalataya ay nagsasaayos ng iyong mga saloobin. Ipinahayag ni Emerson, ang isang napakalaking katotohanan, nakuha nila ang pinaniniwalaang kaya nila. At idinagdag niya, gawin mo ang bagay na iyong kinatatakutan, at malamang ang kamatayan ng takot ay matitiyak. Magsanay ng tiwala at pananampalataya, at ang iyong mga takot at kawalan ng katiyakan, ay malapit nang magkaroon ng kapangyarihan sa iyo. Minsan, nang si Stonewall Jackson, ay nagplano ng isang matapang na pag-atake, ang isa sa kanyang mga general ay natakot at tumutol, na nagsabing, natatakot ako dito, o nakakatakot ito. Inilagay ang kanyang kamay sa balikat ng kanyang subordinate, sinabi ni Jackson, General, kailanman ay huwag kang hihingi ng payo sa iyong mga takot. Ang sekreto ay punuin ang iyong isip ng mga kaisipan ng pananampalataya, pagtitiwala, at seguridad. Pipilitin ito na ilabas, o alisin ang lahat ng pag-iisip ng pagdududa, lahat ng kawalan ng kumpiyansa sa isang tao, na sa mahabang panahon, ay minumulto ng kawalan ng kapanatagan at takot. Iminungkahi ko na basahin niya sa Biblia, na may salungguhit sa pulang lapis ang bawat pahayag na naglalaman ng katapangan at tiwala. Inilagay din niya ang mga ito sa memorya, sa katunayan ay pinupuno niya ang kanyang isip ng pinakamalusog, pinakamasaya, pinakamakapangyarihang mga kaisipan sa mundo. Ang mga dinamikong pag-iisip na ito ay nagpabago sa kanya, mula sa kawalan ng pag-asa, tungo sa isang tao na may mapilit na puwersa. Kapansin-pansin ang pagbabago sa kanya sa loob ng ilang linggo. Mula sa halos ganap na pagkatalo, siya ay naging isang tiwala at kahanga-hanga na personalidad. Siya ngayon ay nagpapakita ng tapang at magnetismo. Nabawi niya ang tiwala sa kanyang sarili, at sa kanyang sariling mga kapangyarihan sa pamamagitan ng isang simpleng proseso ng pagkondisyon ng pag-iisip. Kung susumahin, ano ang maaari mong gawin ngayon para palakasin ang iyong tiwala sa sarili? Ang sumusunod ay 10 simple, mabisang tuntunin para madaig ang hindi sapat na mga saloobin, at matutong magsanay ng pananampalataya. Libo-libo ang gumamit ng mga panuntunang ito, na nagpapakita ng mga matagumpay na resulta. Isagawa ang programang ito, at ikaw din ay bubuo ng tiwala sa iyong mga kapangyarihan. Ikaw rin, ay magkakaroon ng bagong pakiramdam ng kapangyarihan. 1. Bumalangkas at itatak sa iyong isipan ang isang pag-iisip na larawan ng iyong sarili bilang matagumpay. Hawakan ng mahigpit ang larawang ito. Huwag kailanman hayaan itong kumupas. Ang iyong isip ay maghahangad na bumuo ng larawang ito.
Huwag kailanman isipin ang iyong sarili bilang bigo, huwag kailanman pagdudahan ang katotohanan ng imahe ng isip. Iyan ay pinakamapanganib, dahil ang isip ay palaging sinusubukang kumpletuhin kung ano ang inilalarawan nito. Kaya lagi mong isipin ang tagumpay, kahit gaano pa kahirap ang mga nangyayari sa iyo ngayon. 2. Sa tuwing may isip ang negatibong pag-iisip tungkol sa iyong mga personal na kapangyarihan, sadyang ipahayag ang positibong pag-iisip para kanselahin ito. 3. Huwag bumuo ng mga hadlang sa iyong imahinasyon. Bawasan ang bawat halaga ng tinatawag na balakid. I-minimize ang mga ito. Ang mga paghihirap ay dapat pag-aralan, at mahusay na harapin upang maalis, ngunit ang mga ito ay dapat makita lamang kung ano sila. Hindi sila dapat mabuo sa pamamagitan ng takot na iyong iniisip. 4. Huwag mamangha sa ibang tao at subukang kopyahin sila. Walang sino man ang maaaring maging kasing husay mo. Tandaan din na karamihan sa mga tao, sa kabila ng kanilang tiwala sa hitsura at kilos, ay kadalasang may takot at pagdududa sa kanilang sarili. 5. 10 beses sa isang araw ulitin ang mga salitang ito, Roma Kapitulo 8 versikulo 13, kung ang Diyos ay panig sa atin, sino ang maaaring laban sa atin? Huminto ka saglit sa pakikinig ngayon, at ulitin ang mga ito ngayon ng dahan-dahan at may kumpiyansa. 6. Kumuha ng karampatang tagapayo upang tulungan kang maunawaan, kung bakit mo ginagawa ang iyong mga gawain. Alamin ang pinagmulan ng iyong kababaan at pagdududa sa sarili, na kadalasang nagsisimula sa pagkabata. Ang kaalaman sa sarili ay humahantong sa isang lunas. 7. 10 beses bawat araw sanayin ang sumusunod na paninindigan, ulitin ito ng malakas kung maaari. Filipos Kapitulo 4 versikulo 13, magagawa ko ang lahat ng bagay, sa pamamagitan ni Kristo na nagpapalakas sa akin. Ulitin ang mga salitang ito ngayon. Ang mahiwagang pahayag na iyon ay ang pinakamakapangyarihang panlunas sa lugar sa kababaan ng mga kaisipan. 8. Gumawa ng tunay na pagtatansya ng iyong sariling kakayahan, pagkatapos ay itaas ito ng 10%. Huwag maging mapagmataas, ngunit bumuo ng isang kapaki-pakinabang na paggalang sa sarili. Maniwala sa sarili mong kapangyarihan na ibinigay ng Diyos. 9. Ilagay ang iyong sarili sa mga kamay ng Diyos. Upang gawin iyon, sabihin lamang, ako ay nasa mga kamay ng Diyos. Pagkatapos ay maniwala ka ngayon na natatanggap mo na ang lahat ng kapangyarihang kailangan mo. Ang pakiramdam na dumadaloy sa iyo. Pagtibayin ang Lucas Kapitulo 17 versikulo 21, ang kaharian ng Diyos ay nasa loob mo, sa anyo ng sapat na kapangyarihan upang matugunan ang mga pangangailangan ng buhay. 10. Paalalahanan ang iyong sarili, na ang Diyos ay kasama mo, at walang makakatalo sa iyo. Maniwala ka ngayon, na natatanggap mo na ang kapangyarihan mula sa Kanya. Marami pong salamat sa inyong pakikinig. Kung nagustuhan nyo, maaari po lamang na pindutin ang like, at subscribe button, at ang notification bell, upang lagi kayong updated,